Ito po sa page 4 sa Diyos ang Luwalhati. Para po sa pag-discuss po ay tayo po lahat ay tayo. 1, 2, ready, sing. Sa Diyos ang luwalhati, gaway dakilang mundo'y hinaharap niya'y ibigay buhay. Alay niyang pagtubos sa sala, sa lahat na buksan pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y magagalak. Lapit sa Ama't sa Anak tumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bibig sa lugos, akdal na katupsan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sa sampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng patawad. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y magagalak. Lapit sa Ama't sa Anak tumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bawat turo niya sa ating dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit dalisay sa laki higit pa, ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y magagalak. Lapit sa Ama't sa Anak tumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Para po sa opening prayer po ay tinatawag ko po si Brother Anthony Agaraw po. Tayo po'y manalangin. Amang banal na dakila at makapangyarihan po sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo sa napakabiyayang oras po na ibinigay niyo po sa amin upang kami po ay magtipong pong muli, marinig po namin ang inyo pong mensahe sa pamamagitan po ng inyo pong mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa bawat isa po na naririto po ngayon. Ang patuloy po naming hiling, ang pangunguna po ng inyo pong banal na Espiritu sa bawat puso po ng bawat isa po sa amin. Ganoon din po, Ama, ang inyo pong anak na gagamitin sa pangangaral po ng inyo pong mga salita. Nihiling po namin ang patnubay sa pamamagitan po ng inyo pong banal na Espiritu po sa Kanya, nang maipahayag po niya ng buong kapangyarihan at buong linaw po ang inyo pong mga salita. Nagpapakumbaba din po kami, Ama. Humihingi po ng kapatawaran sa aming pong mga kasalanan at mga pagkukulang po sa inyo. Naway linisin niyo po at dalisayin po ang bawat isa po sa amin. Maging ang mga kapatid po na hindi po namin kapiling sa oras pong ito, nasan man po sila at ano man po ang kanilang ginagawa, ay patuloy ang pag-iingat at pangunguna po ninyo sa kanila. Maraming salamat po, Ama. Binabalik po namin ang mataas na pagpupuri at pagsamba sa tanging pangalan po ng aming pong Panginoong Hesus. Amen.
Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ay para muna po sa mga announcement natin. Una po sa ating mga lingguang gawain po ay every Monday po meron po tayong online prayer meeting po. At sa Miyerkules naman po, every Wednesday ay meron naman pong online Bible study po. Para naman po sa Saturday po ay ang Young Adult Bible Study po naman, at every Sunday po na ginaganap, meron po tayong children's class tuwing umaga. Ang ating Sunday school groupings po para sa iba't ibang groupings, at ngayon po ang preaching service po natin, at mamaya po ang ating breaking of bread po. Para naman po sa ating mga outreaches, patuloy po nating panalangin ang outreach sa Solib at sa Nueva Ecija po. At ipanalangin rin po natin ang paglago po ng Valenzuela Christian Church naman po. Para naman po sa ating mga special announcements ay sa December 21 po ay meron pong Children's Year End na igaganap, at sa December 29 naman po ang ating Year End Fellowship po. Yun lamang po. Kung wala naman po siguro ay hindi ko na po patatagalin. Tatawagan ko na po ang ating speaker, si Brother John Narwil Gutierrez po. Thank you, Brother Brian. Magandang umaga po, mga kapatid. Good morning po sa ating pong lahat. At purihin po ang Diyos sa ating pong pagkakataon po ngayon na muli po na makapag-aral po at makapakinig sa kanyang mga salita. Bago po tayo dumako po sa ating pong pag-aaral, iniiling ko po na minsan pa po tayo po ay muling manalangin. Manamin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, muli po, Ama, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo pong biyaya po sa bawat isa po sa amin. Sa muli pong pagkakataon na meron po kami na amin pong mapakinggan, mapag-aralan ang inyong pong mga salita. Ama, dalangin po namin ang inyong pong pangunguna sa amin pong kalagitnaan. Ang banal na Espiritu ang patuloy po na magturo po sa amin, magpaliwanag po sa amin ng mga salita po ninyo na amin pong babasahin. At muli po, ito po ay patuloy na maging kalakasan po, maging hamon po sa amin, inspirasyon ng inyong pong mga salita. Patuloy na amin pong makita at madama ang inyong pong walang hanggang pag-ibig po. Salamat po, at kayo po ang magpala sa lahat din po ng makakapanood po sa live ng amin pong online preaching service. At ito pong lahat ay amin pong hinihiling sa matamis na pangalan lamang po na iyong pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Sige po, sa ating pong pag-aaralan po ngayon, sa umaga po na ito, nung ang ating pong Panginoong Jesus ay nagministeryo po sa mundo po na ito, nung siya po'y nagkatawang tao at nanirahan po sa sanlibutan. Maraming beses po na siya po'y nagturo, at maraming beses po na marami pong namangha sa mga binahagi ng ating pong Panginoong Hesus. At nais ko pong tignan muna po ang ating pong ang mga talata po na ito bago po tayo pumunta po sa ating pong pag-aaral. Kung babasahin po natin sa Matthew chapter 7, verse 28 hanggang 29. Matthew chapter 7, verse 28 to 29, ang sabi po dito, "At nangyari na nang matapos na si Jesus ang mga salitang ito, nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay nangagtilihan ang mga karamihan sa kanyang aral, sapagkat sila'y kanyang tinuruang tulad ng may kapamahalaan at hindi gaya ng kanilang mga eskriba." Astonish, sabi po sa English. Ganon din po yung mababasa po natin dito po sa Luke
chapter 4, verse 22. Luke chapter 4, verse 22. Sabi naman po, at siya'y pinatotohanan ng lahat at nangagtataka sa mga salita ng biyaya na lumalabas sa kanyang bibig. At sinabi nila, hindi baga ito ang anak ni Jose? Kung titingnan po natin kung tayo po kaya yung audience nung pong mga panahon po na yon. At narinig po natin na nagtuturo mismo po ang ating pong Panginoong Yesus. Baka tayo po ay ganito rin po yung ating pong mga reaksyon pag naririnig po natin ang Panginoon. Tingnan din po natin ito pong John chapter 7 verse 46. Sabi po dito, nagsisagot ang mga punong kawal, kailan may walang taong nagsalita ng gayon. Sinagot nga sila ng mga Pariseo, kayo bagay naman ay nangliligaw rin. Kung titingnan po natin ay marami pong namamangha. Marami po ang nabibiyayaan sa mga pagtuturo ng ating pong Panginoong Hesus. Dahil siya po ang living truth. Alam po natin po yan sa mga nakaraan po natin na mga pag-aaral. Pero nakakalungkot din po, bagamat marami po ang nabibiyayaan sa turo po ng ating pong Panginoon, marami din po ang nagagalit. Marami din po ang sabihin na po natin na hindi po natutuwa. At ang example po niyan, kung babasahin po natin yun sa John chapter 8:58, sabi po, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. Sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang ihagis sa kanya. Datapwat nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Kung titingnan po natin, ano po ang sinabi po dito ng ating Panginoon? Sinabi niya lang po ang katotohanan. At ang sabi po niya, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. At ang mga Hudyo po na kausap po ng ating pong Panginoon ay hindi po natuwa. At kung titingnan din po natin sa John chapter 10, verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Ano po ang naging reaksyon naman po nila dito? Nagsidampot ulit ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. John 14:9, sinabi rin po ng ating Panginoong Hesus, sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo na ipakita mo sa amin ang Ama? Ito po yung mga ilan po sa mga binanggit ng ating pong Panginoong Hesus nung siya po ay nabubuhay po sa mundo po na ito. Ito po yung mga ministeryo ng ating Panginoon na nagtuturo po sa mga tao ng panahon po na yon. Na kung titingnan po natin, naging pagpapala sa mga nakikinig. At kung titingnan din po natin sa mga, lalo na po specifically sa mga religious group, ay hindi po nila matanggap yung pong katotohanan na mga sinasabi po ng ating pong Panginoon. At kung tayo po kaya yung nandoon po nung panahon po na yon, ano po yung mga reaction po natin? Tayo po ba ay isa sa mga humanga po sa mga salita ng Panginoon? Or tayo po ba ay isa sa mga nagalit sa Panginoon? O tayo po ba ay isa po sa mga sumampalataya sa mga sinabi ng ating pong Panginoon? At ito pong mga bagay po na binasa po natin
ay ilan lamang po sa mga magandang sinabi po ng ating Panginoong Hesus. Pero ang nais ko pong dalhin po na mensahe po natin dito po sa umaga po na ito, isa din pong sinabi ng Panginoong Hesus, at ito po ay sinabi po niya dito po sa John chapter 19. Sabi po dito, basahin ko na lang po. John chapter 19 verse. Basahin ko na po itong verse 28. Sabi po dito, pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na. Naganap na nga, upang matupad ang kasulatan, ay sinabi na uuuhaw ako. Mayroon doon isang sisidlang puno ng suka. Kaya't naglagay sila ng isang esponghang basa ng suka sa isang tukod na isopo at kanilang inilagay sa kanyang bibig. Verse 30. Nang matanggap na nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na. Iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Mga kapatid, ito po ang nais ko pong bigyan pansin po sa umaga po na ito. Isa po sa mga huling sinabi po ng ating pong Panginoong Hesus. Sabi niya po dito po sa verse 30, naganap na, or sa English po, ginamit po yung it is finished. Sa Greek po, yung word po na finish, kung titingnan po natin, ang ibig pong sabihin po noon ay teleo. At yung pong word na it is finished ay tetelestai, yung ibig pong sabihin. At isa po siyang, kung titingnan po natin, mas malapit po siya dun sa term po na business term. Inalimbawa po yung meron kang loan na natapos mong bayaran. At ito daw pong word po na ito, minsan ito rin daw po ay isa pong servant word. Na isang alipin na natapos po niya yung kanyang task. Isa rin din po siyang word na ginagamit po ng mga artist. Pagka inalagay niya na po yung kanyang final touch dun po sa kanyang masterpiece. At katulad nga po nung sinabi po natin, ginagamit po ito ng mga merchant. Pag natapos po yung kanilang deal, yung kanilang transaction, yung kanila pong napag-usapan na both parties ay, sabi po doon, ay nasiyahan. Yan daw po yung word na it is finished. Finish. At bakit sinabi rin po ito ng ating pong Panginoong Hesus? Una, kung titingnan po natin, kung babalikan po natin yung verse 28 na ating pong binasa, ang sabi po dito, pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na. Alam po natin ang ating pong kaligtasan ay hindi lamang po ito biglang naisip ng Diyos. Ang kaligtasan po natin, in the beginning, bago pa po ang lahat, ay nakaplano na po at pinlano na po ng Diyos po sa atin. Kung babasahin po natin sa Revelations chapter 13 verse 8, ang sabi po dito, at ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisamba sa Kanya
na ang kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay, buhat ng itatag ang sanlibutan. Gusto ko pong pansinin po natin po dito. Ang tinutukoy po dito ang ating Panginoong Hesus. Buhat ng itatag ang sanlibutan. Ang ating pong Panginoong Hesus. Dahil ang Diyos, alam po niya ang mangyayari po sa tao. Ang tao pong nilikha po niya, bagamat ang nais po niya sa tao ay kanyang alagaan, ibigin, pero nakakalungkot, ang tao pinili po niyang suway ng Diyos. Alam po natin po yung istorya po ni Eva at Adan. Dahil alam po ng Diyos na magkakasala ang tao. Noon pa lang po ay nakaplano na po na ibigay po ang ating Panginoong Hesus para sa katubusan po ng ating pong mga kasalanan. Ang sabi po ng iba, bakit po alam na pala ng Diyos na magkakasala ang tao? Bakit ginawa niya pa ang tao? Bakit hindi niya pinigilan ang tao? Meron pong movie. Alam niyo po yung movie na, hindi ko nakalimutan ko lang po yung title. Pero meron pong movie doon na napipredict po nila yung pong mga mangyayari. Kaya yung sa mga hold-upan, bago pa mangyari yung pag-hold up, kinukulong na nila yung pong mga tao. Pero nasan po doon yung pong just? Sabi po nung isa, wala pa namang ginawa yung tao, kinulong niya na. Kaya po ang Diyos, hindi po ganoon. Ibig ko pong sabihin, nung ginawa po niya ang tao, binigyan po niya ang tao ng free will. Kaya lang ang tao, ang free will po niya ay ginamit po niya para suwayin ng Diyos. Pero salamat ang Diyos dahil ang purpose niya, ibigin ng tao, alagaan ng tao. Kahit na ang tao ay nagkasala po siya, pinlano niya po ang kaligtasan po ng tao. Kaya nga binasa po natin, dun po sa Revelation, sabi po doon, basahin po natin ulit. Kasi kung titingnan po natin, sabi po dun sa Revelation 13:8, ng kordero na pinatay, buhat ang itatag ang sanlibutan. Kaya nung nagkasala po ang tao, pinangako po ng Diyos yung isang binhi sa Genesis 13:5 o 3:15. Alam po natin po yung talata po na yon. At kung titingnan po natin, gusto ko din pong basahin dito po sa Genesis chapter 3, dito po sa verse 21, ang sabi po dito, at iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasutang balat at sila'y dinamitan. Saan po kaya galing ito pong kasutang balat? Actually, ito po ay galing po sa hayop po na pinatay. At ito po'y ginawa ng Diyos para po sa tao. At ito po'y larawan ng ating pong Panginoong Hesus. At siya po ay nakita po natin sa pananampalataya ni Abel sa Genesis chapter 4. Nung nag-alay po si Cain at nag-alay po si Abel, si Cain, hinain po niya yung gawa, yung pagtatanim niya, yung mga bunga ng mga ani po niya. At si Abel, hinain po niya yung pinaka-the best sa mga alaga po niyang hayop. At nakita po natin, ang pinaboran po ng Diyos ay si Abel. Bakit? Meron po bang favoritism po ang Diyos? Hindi po. Dahil makikita po natin yun sa Hebrews chapter 11. Si Abel, naghandog po siya by faith. Meron po siyang pananampalataya. At si Cain ay wala po nun. Kaya hindi po siya pinaboran ng Diyos. Dahil sabi po sa Hebrews 11:6, dapat meron kang pananampalataya para tayo po yung maging karapat-dapat at bago tayo lumapit sa Diyos. Sabi po dun sa Hebrews chapter 11, hindi po ako nagkakamali, verse 6.
Siguro basahin muna natin yung 4. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Tingnan po natin. Dahil merong pananampalataya si Abel at si Cain ay wala. Kaya hindi po favoritism po ang Diyos. Kasi makikita nga po natin doon sa verse 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Dapat meron po tayong pananampalataya. Nakakalungkot po, marami pong relihiyon marami pong nagiging deboto ng isang relihiyon. At iniisip po nila, yun po ay ginagawa po nila para sa Panginoon. Nagsasakripisyo sila para sa Panginoon. Nagtitiis sila para sa Panginoon. Yun po yung akala po nila. Pero parang yun po yung larawan ni Cain. Yung nagpagod siya, nagtanim siya, kinulture niya yung lupa, diniligan niya, pinatabaan niya, inalay niya sa Diyos, pero hindi tinanggap ng Diyos. Dahil ano po yung nagkukulang? Yung pananampalataya. At noon, ang sabi ng Diyos, meron pong binhi. At yung binhi po yun ay si Kristo. At yun po yung pinaniniwalaan po nila. Nakita rin po natin yun sa Genesis chapter 8. Kung babasahin po natin yung istorya ni Noah, after ng flood, siya po yung naghandog. Makikita rin po natin yun sa Exodus chapter 12. Nung ang bayang Israel, ang sabi kay Moises, papatayin niya yung mga panganay. Pero yung dugo, lalagay sa amba, yung Passover po. Pagka nakita yung dugo ay lalagpasan. At yun din po ay larawan ng ating pong Panginoong Hesus. At yung mga bagay po na yon, kung titingnan po natin ay mga larawan, pero sabi nga po sa Hebrews, titingnan po natin dito po sa Hebrews chapter 10, verse 10 hanggang sa mga sumusunod. Sa kaloobang yaon, tayo'y pinagpaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Tingnan po natin. Paghahandog ng katawan ni Kristo. Kaya yung pong mga handog nung pong Old Testament, yun po'y larawan lamang po ng ating pong Panginoong Hesus. Hindi po yun ritual na dapat nating gawin. Meron pong mensahe po yun na gustong iparating. Walang iba po kundi ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Verse 11, at katotohanang ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at paghahandog sa madalas ng gayong ding mga hain na hindi makakaalis kailanman ng mga kasalanan. Tingnan po natin. Hindi daw po makakaalis po yun ng kasalanan. Verse 12, ngunit siya nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Tingnan po natin. Buhat noon ay naghihintay hanggang sa araw ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. 14, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinagpaging banal. Kung yung pong mga hain nung panahon po na yon ay simbolo o larawan ng kamatayan ng ating Panginoon at yung mga hain po na yon ay hindi nakakapag-alis ng kasalanan. Pero ang kamatayan ng ating pong Panginoong Hesus, minsan magpakailanman ay sapat. Kaya kung babalikan po natin yun sa John, sabi ng Panginoon, nung makita niyang naganap na
Ano po yung unang natapos po? Yung plano ng Diyos na pagliligtas po sa atin. From the beginning. Kaya nga sabi rin po dito po sa Revelations chapter 1, verse 5. Kailan po naganap yun? Doon sa krus, nung nag-shed yung blood ng ating Panginoong Yesus. Sabi po dito sa Revelations chapter 1, verse 5, at mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo sa mga hari ng lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pakaganda po nung word na nagkalag. No? Dahil tayo po'y alipin ng kasalanan at tayo po'y kinalag, no? Sa kasalanan po natin. Sa pamamagitan daw po ng dugo ng ating Panginoon. Kaya doon sa 1 Peter chapter 1 verse 18, ang sabi din po dito, 1 Peter chapter 1 verse 18, na inyong nalalaman, kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nga nasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Verse 19, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Kaya mga kapatid, napakarami pong magagandang tinuro ang ating Panginoon nung siya po'y nabubuhay. Marami pong mga katotohanan na narinig po sa ating Panginoong Yesus. Pero isa po ito sa pinaka mahalaga at greatest na sinabi ng ating Panginoon. Nung sinabi niyang tapos na. It is finished. Una, ang plano ng Diyos na pagliligtas po sa atin. Tandaan po natin, ang Diyos po ang nagplano ng ating pong pagliligtas. Wala pong ibang plano. Kaya po, wala pong relihiyon na magliligtas po sa atin. Hindi po yung mabuting gawa po natin. No. Tayo nga po ay makasalanan. Kaya ang Diyos, siya po ang nagplano. At ang plano po niya, nakakalungkot mang sabihin, kailangan po doon na ibigay niya yung kanyang bugtong na anak. Kaya nung nandun po siya sa krus, ang sabi po ng Panginoon, natapos na. Pangalawa po, yung kanyang kahirapan. Nung siya po'y nandun sa krus, nung sinabi niyang, it is finished, natapos din po ang kanyang kahirapan. Alam po natin yung pong pain na na-experience ng ating pong Panginoon. Although maraming verses po ito, kahit magbasa na lang po tayo ng ilan po, dahil ako po'y naniniwala na maaring sa mga palabas, may nakita po tayong mga paghahalin tulad sa pagkapako ng ating Panginoong Yesus. Although mas worse po doon, sabi nga po, hindi po ma-imagine yung pong dinanas po na ating Panginoon. Sabi po niya dun sa Matthew chapter 27-26. Siguro buksan po natin po itong isang talata. Ang sabi po dito, Matthew chapter 27, 26 hanggang sa mga sumusunod po. Nang magkagayoy, pinawalan niya sa kanila si Barabas, ngunit si Jesus ay hinampas at ibinigay upang ipako sa krus. Nang magkagayoy, dinala si Jesus ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nangatipon sa kanya ang buong pulutong. At siya'y kanilang hinubdan at dinamdan siya ng isang balabal na kulay ube. 29. At sila'y nagkakama-kama ng isang putong ng tinik at ipinutong sa kanyang ulo at inilagay sa kanyang kamay. Inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo at sila'y nagsiluhod sa harap niya at siya'y kanilang nilibak. Nagsisipagsabi, magalak hari ng mga Hudyo. Ilan lang po ito sa mga pain physically,
yung pong kahihiyan at yung pong disrespect na dinanas po ng anak ng Diyos, ang ating pong Panginoong Yesus. Why? Dahil po binayaran po niya yung kasalanan po natin. Yung pain na dinanas po ng Panginoon ay dapat tayo po ang daranas po na. Alam po nating lahat ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Lagi ko nga po naririnig kay Brother Wilson, ang kamatayan, ang ibig sabihin po niya, ang pagkahiwalay. At hindi lamang po physically ang kamatayan na dinanas po ng ating Panginoon. Maging ang pagkahiwalay po niya sa Ama ay dinanas po niya. Kaya sabi po niya, doon titingnan po natin doon po sa sinabi ng Panginoon, Matthew chapter 27 din po, verse 46. Sabi po niya, at nang malapit na ang oras na ikasyam, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? For the first time, ang ating Panginoong Jesus ay nahiwalay sa kanyang Ama. Bakit? Kasi yun po ang kabayaran ng kasalanan. Hindi lamang po yung namatay ang ating Panginoon, kundi nahiwalay din po siya sa kanya pong Ama. Kasi yun po ang kabayaran po ng kasalanan. Physically and eternal separation from God. At yun po yung ina-experience ng ating pong Panginoong Yesus. Yun po ay itiniis ng ating Panginoong Yesus. At yung pong moment po na yun, dala po niya ang kasalanan po natin, pinagdurusahan po niya yung kasalanan po natin. Kaya nga sabi po sa Hebrews chapter 12, verse 2, Hebrews chapter 12, verse 2. Namasdan natin si Jesus na gumagawa at sumasakdal ng ating pananampalataya. Sabi po dito, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanang luklukan ng Diyos. Napakaganda po, ano po? Ginawa po ng ating Panginoong Yesus po yun, sabi po dito, dahil sa kagalakan. Bagamat naghihirap po siya physically, lahat po ng na-experience po niya. Pero nakita po natin dito, no, yung kagalakan po na yun. Kumbaga parang pwede po nating sabihin, worth it po tayo sa Diyos. Pero ano po ba yung halaga po natin? Tayo po yung makasalanan. Kasi parang ganun po yun eh. Kunyari, meron tayong gustong-gustong bagay, di po ba? Kahit nahihirapan tayo, pero pag nabili natin, gagalak tayo. At more than po tayo sa bagay, no, na maganda, tayo po ay inibig po ng Diyos. Pinatunayan po ng Diyos sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus. At nung sinabi ng Panginoon na it is finished, hindi lamang po natapos yung pong plano ng Diyos na pagliligtas po sa atin, yung pain ng ating Panginoong Yesus sa pagtubos sa atin, at kauli-ulian yung payment, natapos na rin. Dahil ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. At sabi nga po natin kanina, business term po yung finish. Kung baga, natapos na. Kung meron, siguro na-experience na natin na meron tayong kinuwang hulugan. Ano man yan, sasakyan man yan, loan man yan, at ano man. Parang ganun po, natapos na.
yung payment ng ating pong kasalanan ay natapos na nung namatay ang ating pong Panginoong Yesus. Alam niyo po, kung meron man po dito sa atin, sa mga kabataan po na nandito, sa ating mga tita, tito, nanay, tatay, lola, lolo, alam niyo po, ang kabayaran po ng kasalanan po natin ay paid na po. Bayad na po. Kaya wala na po tayong dapat gawin na mag-share, magko-contribute para sa kabayaran ng ating kasalanan. Wala na po. Kaya yun po yung John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya, binayaran niya, full payment yung kasalanan po natin. Ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang maniwala. Ang kailangan na lang po natin ngayon yung pong word na faith, pananampalataya, paniniwala. Ang sino mang maniwala ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At magtatapos po tayo dito po sa talata po bilang isa pong hamon po sa atin. Sa Matthew chapter 28. Alam po natin ng ating Panginoon, namatay po siya sa ating pong mga kasalanan. Pero hindi po siya nanatili sa mga patay. Sa ikatlong araw, siya po'y muling nabuhay. Nakasama po niya ang kanyang mga alagad at muli pong bumalik sa trono ng Diyos. At sabi po dito sa verse 19 ng 28, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, na ituro ninyo sa kanila ang kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kung kanina po sinabi ng ating Panginoon, it is finished. Dito napakaganda rin po nung sinabi niya dun sa verse 19, go! Kanina tapos na. Pero hindi pa pala tapos para sa atin po ngayon na sumampalataya at tumanggap po ng biyayang kaligtasan. Sabi ng Panginoon, go. Sa atin naman po ay meron pong command, meron pong komisyon. At kung titingnan po natin, marami pong believer, marami pong Kristiyano, ang nakalimutan po ang bagay po na ito. Nung pong si Pedro, nung nabalitaan po niya, o sabihin na po natin, nung nalaman niya, wala na ang Panginoon, umalis na ang Panginoon, di na nila kasama ang Panginoon. Kung sabi niya, babalik siya. Imbis na mag-go siya, gusto niyang bumagbak. Saan? Sa kanyang pangingista. At marami pong believer sa panahon po natin ay minsan nakapos sa buhay niya bilang isang mananampalataya. Ibig sabihin, yung go niya, nasa secular na buhay niya. Yung iba naman po, naka-slow. No? Mabagal. Dahil po, katulad marahil po ni Pedro, meron po siyang doubt, meron po siyang alanlangan. Pero sabi ng Panginoon, isa pong utos po sa atin. Hindi po madali kung kukuhanin po natin sa atin pong mga sarili. Pero ang sabi po at pangako po niya, Lo, I am with you always. Sabi po niya doon. Yun po yung kagandahan na pag-send po sa atin ng Panginoon, kasama po natin ng Panginoon. Go. Alam niyo mga kapatid, ito po ay hamon po sa atin. Kanina po kung titingnan po natin kung paano po yung pag-ibig po ng Diyos at kung paano po yung ginawa ng Diyos sa atin. Ako po'y naniniwala kung yun po ay nararamdaman po natin at naging maliwanag po sa atin. Kahit wala pong mag-utos po sa atin na yun po yung gusto po natin gawin.
Pero kung tayo po ay walang appreciation, kung takers lang po tayo, wala po tayong desire na gawin po yung bagay po na ito. Para sa atin, sapat na po sa atin yung kaligtasan. Kahit po ang Panginoon, hindi kanya kayang pilitin. Kahit sino pong speaker ang tumayo po dito at sabihin po sa atin ito pong Matthew chapter 28, baka hindi po tayo gagalaw. Pero kung yung pag-ibig po ng Diyos, siya po yung nakita po natin. Ako po'y naniniwala kahit wala pong mag-utos po sa atin. Yun po yung gagawin po natin dahil mahal po natin ang Panginoon. Kaya nawa sa oras po na ito, hindi ko po gustong maging maliwanag po sa atin yung mga turo, maging head knowledge po sa atin ng mga bagay po na ito. Kundi nawa ang oras po na ito ay muli po nating makita po at ma-appreciate yung pag-ibig po ng Diyos. At nawa ang pag-ibig po ng Diyos na ito, siya po yung mag-udyok po sa atin para tayo po ay magpagamit po sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, it is finished. At ngayon sa atin naman po, go, yeah. Hanggang doon lang po at tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po nagpapasalamat po kami, Ama, dahil tunay po na inibig niyo po kami. Bagamat po alam niyo po ang mga maaari po namin gawin na kasalanan. Ngunit salamat po. Binigyan niyo pa rin po kami ng biyaya na kami po ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil inyo pong pinlano ang amin pong pagtubos, pagkatubos, pagkaligtas sa pamamagitan po ng pagsasakripisyo nyo ng inyo pong bugtong na anak na si Jesus. Salamat sa aming Panginoon na siya pong nagligtas sa amin, namatay para po sa amin. Tawa ang mga bagay po na ito ay hindi lamang po napag-aaralan, napapakinggan, kundi ito po'y tunay na dala po ng aming pong mga damdamin. Tunay po na ang banal na Espiritu, ang bunga, ang pag-ibig, ang siya pong magpuspos po sa bawat isa. Nang sa gayon po ang mga bagay po na nais po ninyo, tulad ng inyo pong sinabi, na amin pong magawa ang inyo pong mga kautusan dahil kami po yung umiibig po. Kaya ang dalangin po namin, nawa ang oras po na ito, ang bawat isa, kung meron man po sa amin na wala pa pong relasyon, pagkakilala sa aming Panginoon, nawa makita po niya ang ginawa ng aming pong Panginoon. At ang kaligtasan ay wala sa aming gawa, wala po sa relihiyon, kundi sa simpleng paniniwala sa ginawa ng aming Panginoon. At sa amin din po na sumampalataya, nawa ang bagay po na ito ay maging kalakasan po namin at inspirasyon po namin. Patuloy ang banal na Espiritu, nawa ang masunod po namin at hindi po ang amin pong mga sarili. Salamat po sa lahat po ng makakapanood din po, kayo po ang patuloy na magpala po at manguna sa bawat isa. At muli po ito pong lahat ay amin pong pinapasalamatan sa tanging ngalan lang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po sa narinig po nating mensaheng ngayong araw na ito. At darako na po tayo sa closing song po natin at sa ating closing prayer na pangungunahan po ni Brother Norman po. Tayo po umawit dito po sa page 124 po.
mapalad na kasiguruhan. Si Jesus ay aking tunay, kalwalhatian ay nalalasan, tagapagmana at tinubos, sa dugo'y nilinis na lumos. Ito ang awit ko't pahayag, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't pahayag, araw-gabi siya'y purihin. Ako'y lubos ang pasasakop, sa pangitain ay nakikita. Mga anghel ang nagdadala ng malingaw na pagsinta. Ito ang awit ko't pahayag, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't pahayag, araw-gabi siya'y purihin. Tayo po lahat ay tumayo. Wagas na nagpapahingalay, kay Kristo ay mayroong kasiyahan. Hikayin lamang sa Kanya ang kasaganang pagmamahal. Ito ang awit ko't pahayag, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't pahayag, araw-gabi siya'y pupurihin. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa napakabiyaya pong mga sandali na inyo pong pinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa inyo pong mga salita na tunay po na naging hamon po sa bawat isa po sa amin. At patuloy din po, maraming salamat po, Ama, sa inyo pong pag-ibig po, sa pagkakaloob po ninyo ng inyo pong bugtong na anak na si Jesus, na siyang namatay doon sa krus, nilibing at muling nabuhay para po bayaran po ang amin po mga kasalanan at nakandang magkaloob ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa sino mang sasampalataya po sa Kanya. Kung mayroon man po sa amin pong bilang sa oras po na ito, ang wala pa pong katiyakan po ng kanya pong kapatawaran ng kanyang kasalanan, ng kaligtasan, nawa tulungan niyo po siya na magdesisyon na paniwalaan po ang ginawa ng amin pong Panginoong Yesus upang nang sa gayon, siya rin po ay makasumpong ng kaligtasan po na ito at buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa patuloy na pag-iingat sa panguna po ninyo, sa inyo pong mga salita, sa inyo pong anak na ginamit po, na naghayag po ng inyo pong mga salita.
ang patuloy po namin na panalangin ay pagpalain po siya sa kanya pong buhay, pangunahan po sa lahat po ng mga ministeryo po na pinagkakalob niyo po sa kanya. At patuloy po nawa sa buhay po ng bawat isa po sa amin ay masumpungan po ninyo na nasusunod po sa inyo po mga kalooban po. At patuloy din po na ang dalangin po namin ay pangunahan niyo po ang mga natitirang oras po na amin pong pagsama-sama sa breaking of bread at ganun din po sa mga mauna na po na uuwi ay patuloy po na kayo po ang mag-ingat po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Ama. At ang lahat pong ito ay amin pong isinasamo, dinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng iyong pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen.